napansin namin sa'yo noon, nung nagsisimula ka pa lang, kahit wala ka pang result, is meron kang pagkukusa, meron kang initiative. Nakita nga namin sa'yo na kino-coach mo yung mga member mo. Ikaw kasi kusa mo na siyang ginagawa. Isa yun sa character na meron ka talagang desire na tumulong, mag-coach. And ngayon, gusto namin gawin na kasama rin kayo sa session na to. So, mastermind. Imagine niyo mga click partners na nasa isang room lang tayo. Kasama namin kayo, nasa harapan namin kayo. Kaya you participate, you engage, and pwede ka rin mag-ask ng questions mamaya. Pwede ka mag-raise hand, siguro coach, no? Yes. Mag-on sila ng audio. So, start muna tayo doon kay click partner Nel. Meron ka bang mga gustong itanong kay Coach Edward, Coach Angelo, Coach Van sa akin? Ito rin yung chance mo na makapagtanong sa amin. Siguro ano lang, para marinig din ng mga click partners, no? Ano ba yung tinitingnan nyo sa isang click partner? Kasi kumukha ko. Dati kasi hindi naman ako di ba? Sabi nga, unang podcast, hindi naman ako talaga yung masasabi mong top affiliate. When it comes sa result, hindi matindi ang result ko dati. Ano yung reason bakit nakitaan nyo ba ako ng potential or ano? Hindi ko alam kung ano yung meron. Kasi di ba coach, yung sa Vikings na, di ba? Yung nalapitan ka din, di ba? Nakatanda mo sinabi ko sa'yo, di ba? Sabi ko, andito na pala yung idol ko, Coach Edward. Tapos sabi sa akin ni Coach Edward, kayo na nga dapat yung sinusunod namin eh. So from there, napapaisip ako na do they see me as someone na capable soon? Sa Clicknomics, may nakikita ba sila sa akin na hindi ko nakikita? Yung ganun. So yun, ano ang catch doon? Yun yung gusto kong malaman. Yung yung nakikita yung potential na kung bakit ikaw yung nai-invite nung una. Kasi based to sa observation ko na palagi kang umaattend. Palagi kang umaattend ng mga training. Tapos nakikita ko na kahit hindi pa ganun kalaki yung resulta mo, consistent ka kasi pag-take ng action. So tingin ko, kapag nagtutuloy-tuloy yung click partner na ganito, kahit struggling para sa result, pero consistent, ibig sabihin merong merong mental toughness. Yun nakita ko din sa'yo. Mental toughness. Imaginein mo coach, 8 months bago ka nagkaroon ng unang cha-ching. So sabi ko ayun, meron tong mental toughness. Kaya niyang i-endure. Kasi syempre a lot of entrepreneurs, lalo na kapag nagsisimula, mabilis ma-disappoint eh. So, tinitingnan namin na, yun, for me, ang magkakaroon talaga ng magandang result sa Clicknomics, yung kaya niyang i-discipline yung disappointment niya, tutuloy niya pa rin kahit nahirapan siyang magkaroon ng resulta. And yun yung nakita ko kasi kahit di pa malakita mo na, pero nakita ko, consistent ka, nagpo-promote, consistent kang umattend ng mga training, tapos kaya mong i-endure yung mga disappointment. So, yun yung mga character na nakikita namin na yun, magkakaroon ng magandang result talaga dito sa Clicknomics. Yan, ikaw ba, Coach Gian? Discipline your disappointment. Yan, siguro additional na lang din, no? Yung pagiging consistent ni click partner Nel kahit na hindi pa niya nakikita yung resulta. And I believe that's yung pananampalataya mo. Kasi si Lord nagparami sa atin na ang gusto ni Lord, sabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." So malinaw yung pangako na bibigyan tayo ng magandang future, magandang buhay ng Panginoon. You believe and you show up every day kahit na ang daming disappointment and challenge sa buhay mo. That's one thing na nakita ko na ginawa mo, click partner Nel. Salamat doon sa pag-show up mo. So, ganda ng question mo, no? Kasi baka tanong din yun ng iba. Tsaka actually, magandang itanong yun ng mga ibang click partners. Kasi syempre kami sa management, talagang continuous kami nag-hunting. Na naghahanap kami ng mga tao ng mga click partners na talagang seryoso. At doon namin ibubuhos yung attention at additional effort para tulungan sila, i-support sila, no? Ang napansin namin sa iyo noon, nung nagsisimula ka pa lang, kahit wala ka pang result, is meron kang pagkukusa, meron kang initiative. So, nakita nga namin sa iyo na kino-coach mo yung mga member mo, kusa. Hindi ka naman namin sinasabihan na, "Hey, Coach Nel, turuan mo to ng Facebook ads." Kahit yung hindi mo member, i-coach mo din. Ikaw kasi kusa mo na siyang ginagawa. Isa yun sa character na meron ka talagang desire na tumulong, mag-coach. Ayun, yun yung isang character na isang tao, seryoso talaga doon sa ginagawa niya, no? So, yung hinahanap kasi namin sa management, yung mga ganun, mga taong siseryosohin si Clicknomics kasi kami, seryoso din naman kami na mag-build ng mga leaders, tumulong sa mga click partners natin. Kasi kahit anong gusto namin tumulong, pag yung tao ayaw magpatulong o ayaw magkusa, walang initiative, hindi rin namin magagawang matulungan eh. And yun lahat yung meron ka nung time na nagsisimula ka pa lang, no? Isa pa, bukod sa initiative, yung talagang ikaw yung nagre-reach out sa amin. Nagre-reach out ka kila Coach,
Jake. Isang clue yun na na gusto mo talaga makapag-engage sa amin sa Clicknomics management. And yun naman kasi talaga ang ibig sabihin ng magka-partner eh. Kasi unfortunately may mga members kasi tayo na kapag hindi mo i-PM, hindi rin magpaparamdam. Kapag hindi mo i-message, hindi rin magpo-promote, no? So I think yun yung mga nakita namin, Coach Nel. Kaya nagkaroon tayo ng magandang relationship, na-support namin yung mga needs ninyo, napapakinggan din namin yung mga feedback ninyo, no? So, ang ganda question nun, kasi gusto kong sabihin, sa lahat ng mga nandito, Click Partners, kung serious ka dito sa Clicknomics business natin, is huwag ka mahiya mag-reach out sa amin. Kasi yun talaga, naghanap talaga kami ng leaders, ng mga seryosong partner, na siseryosohin yung business natin. And kami, all out kami sa support sa inyo. Pero, syempre, hindi naman kasi namin kayang suportahan lahat eh. Right now, we're almost 5,000 members. We're also looking kung sino talaga yung mga seryoso. Ay, all out din kami sa inyo, no? Ayun, Coach. Nasagot ba namin yung question mo? Coach Angela, may gusto ka na. Ayun, so isa sa nakita ko kay Coach Nel is may mataas siyang faith sa atin, sa Clicknomics, sa mission natin. And lalo na nung nagsisimula pa lang tayo, yun yung pinaka-challenge eh. Pag nagsisimula pa lang, dun mo masusukat kung gaano kalayo yung mararating mo based sa kung ano yung faith mo, kalalim yung faith mo sa una pa lang. Sobrang na-amaze ako sa iyo, Coach Arnel, about doon. Kasi doon nagsisimula lahat ng lahat ng mga gagawin mo eh. Yung magkakaroon ka ng initiative, magkakaroon ka ng, ifa-follow mo lahat ng mga ginagawa natin. Magre-reach out ka doon sa mga click partners natin na may challenge, need ng support. Kaya mo yun nagawa dahil may mataas ka na faith. Una sa sarili mo and also doon sa mission at ginagawa natin dito sa Clicknomics. And sobrang sobrang nakaka-believe yun, Coach. And also yung nakita ko sa iyo, Coach, yung good follower ka. Kasi a good leader is a good follower eh. So, nung nagsisimula tayo noon, lagi mong buwang bibig na lagi kang may natututunan sa lahat ng mga trainings natin daily, Monday to Friday, na lagi kang may natututunan. And good example ka, Coach. Good leader ka kasi good follower ka. Kumbaga, ikaw mismo pinapakita mo na umattend ka ng training, ginagawa mo yung mga marketing strategy na kailangan din gawin ng iba para magkaroon ng resulta. Yun. Kaya saludo ako sa iyo, Coach. Yun yung nakita namin. And I believe na marami din sa mga click partners natin na ganun. Kaya lalo kaming na-excite kasi kung ano yung nangyari kay Coach Arnel, possible na ganun din yung pwedeng mangyari sa'yo. Basta maging consistent ka lang. Huwag ka lang susuko, katulad ni Coach Arnel. Parang lahat pangako pa lang eh, na magiging milyonaryo kayo dito. Wala pa tayong 7-digit club earner no? Pero ikaw, yun, yun yan, sabi nga, tama yung sinabi ni Coach Angelo na you have the faith, you trust us. So we're grateful for that, no? Ngayon, di ba? Sobrang dumadami na yung 7-digit club natin kumita ng milyon, no? So thank you for your trust din, Coach Nel. Di sa totoo lang, yun din yung dun din ako kumapit eh. Yung tiwalang binigay ninyo sa akin. Sobra-sobra yun. To keep me going. So hindi lang yung kay Lord, nagiging dramatic. Ayoko maging dramatic. Pero yun talaga. Sa totoo lang, lagi ko sinasabi, walang susupport sa yung company kung hindi ka kumikita ng malaki, wag tayong maglokohan dito. Pero yung Clicknomics, ginawa sa akin yun. Dahil ginawa ko din sa kanila yun. Kahit, di ba sabi mo nga, Coach, pangako pa lang noon eh. I believe the vision and I see the vision. Kaya, I follow through lang. Kunin ka lang akong gawin. As one of the best leader ng Clicknomics. Kasi kiniklaim ko na. Kasi yun naman talaga ako eh. Di ba? Best leader ng Clicknomics. Kasi yun naman talaga yung pinakita ko. Hindi naman dapat sinasabi ginagawa. And ginawa ko na yun for those past years na nakaraan. And mas gagawin ko pa ng mas matindi pa. Kasi nga mas mamalaki yung team. Mas titindihan pa natin yung pagiging leader and pag-produce na marami pang multi-millionaire soon sa Clicknomics. Yun. Kaya hindi totoo na hindi tayo willing tutukan ng mga coaches natin dito. It's just that ipakita mo muna kasi na deserve mo yung time. Hindi naman talaga mababurnout tayo rito eh. lahat tututukan natin. Grabe naman yun, di ba? Ipakita mo muna na you got what it takes and are you the one na talagang kayang sundan yung path namin dito. Yung kasi yun eh. Hindi madali yun pero it's all worth it. Yun lang masasabi ko. Kasi talagang if you have the faith, ako noon kahit wala talagang result eh. Nakikita ko talaga doon ako pupunta. Tingnan mo naman ngayon, nangyari talaga. Di ba? Yun eh. Yun yung matindi ron. And yun yung panghawakan ninyo. Di ba? Yun yung panghawakan ninyo na kung ano yung nangyari sa akin, possible din talaga na mangyari sa'yo. Hindi ko lang alam kung gaano katagal. It's all about your faith and your action. Yun yung magdidictate kung gaano kabilis. Alam nyo na yun. I-process nyo na bago kayo matulog. No? Yun lang yun. Di ba? Yun lang naman. And thank you so much talaga. Thank you, Lord. And thank you, Clicknomics Management.
Very much thankful daw, sabi ni Click Partner Lanibet. Let's go! Click Partner Anthony. Siguro, Coach, bigyan natin ng chance sa one of our Click Partners na mag-ask ng questions sa kay Coach Nel or directly sa mga coaches natin. Can you please raise your hand and open your cam and ma-spotlight dyan sa Zoom. Ikaw yun, taas mo na yung kamay mo. Q&A time. You are Yan. the next best leader Tama, here in tama. Clicknomics. Yan. Yan, palakpakan natin. Click Partner Lanibet. Coach Lani, Kapag parang feeling down ka, ganun. Ang question mo, Lanibet, ano yung ginagawa kapag feeling down, no? Sinong gustong sumagot? Kanina mo ba question yan? May specific... Sa inyo pong lahat. Sa amin lahat. Okay, naku, mga 2 hours yan. 2 hours. Sige. Sige. Ganito kasi yun, no? Sa totoo lang, our greatest mentor and business partner, si Lord lang naman din talaga. Ang mga tao, busy rin yan eh. Di ba? And you cannot count them on kaagad-agad kung kailangan mo ng help. Pero si Lord, lagi lang yan nandyan sa'yo eh. Di ba? Huwag mo lang siyang kakalimutan syempre. Kasi ako that time, sino pa talaga ang mentor ko dito? Nung panahong inuukit ko pa lang yung pangarap ko sa Clicknomics, di ba? Yung panahon na pinaniniwalaan ko and discipline ako yung disappointment ko. Sabi nga ni Jim Brown, sabi nga ni Coach Van, tama? So, I still continue on that na to discipline my disappointments. Although, sa result, ang layo eh. Pang tigil eh. Pero hindi ganun ang nangyari. Instead, I choose to listen to our Lord and to connect with Him every single day. Kasi yun yung kulang eh. And syempre, pag si Lord ang nabigay sa'yo ng strength, ng wisdom, ibang level yun. You will feel energized and refreshed again. Yun yung ginagawa ko dati. Hanggang ngayon naman, pag na-overwhelm ako sa support, yun pa rin ang ginagawa ko. I'm always fine. Nag-i-smile na parang wala nangyayari. Parang ang easy lang. Although, meron pa rin nagdadaanan, pero nakakaya. Hindi naman sinabing pag lumapit ka kay Lord, the problem will be gone right away. The point is, mas magaandalhin yung problema. Mas alam mo, nakasama mo siya, isolve yung problem. Yun ang maganda. Yun ang maipapayo ko. Ganun ang ginagawa ko. Totally agree. Additional dun, hindi mo pinapasan mag-isa yung problema. Minsan nakakalimutan natin, tayo lang yung merong nagsosolve, tayo lang yung nagdadala ng lahat ng problema. So lagi natin tatandaan, sinabi ni Click Partner Nel, napaalala na kasama natin si Lord sa pagpasan ng mga challenges. And yung challenges na yon, napagtagumpayan na. Kumbaga, test and trial lang talaga siya na binigay sa atin para mag-grow tayo. So, thank you very much, Click Partner Lanibet, for that wonderful questions. Na Mag-add ako dun, nakapagbigay. Thank you, Coach. Thank you, mga coaches. So, additional dun, yun, tama yung sinabi ni Coach, yung mga problema, makakaramdam ka lang naman ng down. Siyempre, ibig sabihin kasi nun may nangyari. May nangyari na either hindi mo gusto or may nangyari na hindi ayon sa kagustuhan mo. No? I believe na yung mga bagay, lahat na nangyayari sa buhay kasi natin, hindi naman yung mangyayari kung hindi din dahil sa binigay yun ni Lord. Eh. So, for example, gusto mong yumaman, bibigyan ka ng problema na once na masolve mo, doon ka yayaman. Tsaka lahat nung nangyayari sa ating mga challenges, hindi yan mangyayari kung hindi mo rin, ginusto mo rin yan, kumbaga. Ginusto mo talaga yan. So for example, problema sa business. Ba't ka may problema sa business? Kasi gusto mo mag-business. Hindi ka naman magkakaroon ng problema sa business kung wala kang business. So the problem we are experiencing is, it's a disguise yan, nakadisguise yan na blessing talaga. No? So siguro sa akin, ang mapapayo ko sa'yo, Lanibet, tsaka sa mga Click Partners natin, every time na may problem, every time na may challenge, syempre, normal lang na makaramdam ka ng pagka-down. Normal lang na maapektuhan ka emotionally kasi tao tayo eh. Kapag hindi ka nakaramdam ng something emotional, kapag may something na hindi maganda nangyari, robot ka nun. AI ka. The fact na may nararamdaman ka, ibig sabihin nun, okay yun. No? Because you care. Next, siguro na pwede nating gawin is, ano ba yung lesson na pwede mong makuha dun sa disappointment na yun? Ano ba yung lesson na pwede mong matutunan dun sa pangyayari na yun? Kasi lahat ng failure, no? Failure, pumalpak ka sa something. Do you agree ba na meron kang leksyon na pwedeng matutunan dun kung talagang titignan mo yung problema na yan? So, isipin mo yung pinaka-latest or pinaka-last na problem mo. Siya, meron bang lesson na matututunan dun? Mas probably meron. So for example, kanina nagkakaroon ng problem sa audio dito sa podcast. Ano yung lesson na pwede natin matutunan dun? Ang lesson is next time we prepare much better. Diba? We make sure na bago tayo mag-live is okay yung audio. So something like that. Yun yung pinaka-recent na example na pwede ko maisip. Pero ganun. Kapag inisip mo yung problem na yun, may lesson talaga na matututunan. And
yun yung sinasabi nila kanina na kapag nakuha mo yung leksyon doon sa problema, yun yung oras na nag-grow ka. Kasi may natutunan ka eh. Pero let's say, next time ulit, nag-live ulit tayo podcast, for example. Ganun na naman yung problema. Ibig sabihin, hindi tayo nag-grow. Wala kasi tayo natutunan. So, ganun din sa inyo, click partners. Pag yung problema pa ulit-ulit, tas hindi ka nagbabago, ibig sabihin, na-stuck ka, hindi ka nag-grow. Every time na may problem ka, ang goal mo, syempre, makarecover ka agad dun sa pagka-disappoint mo, dun sa pagka-down mo. Pangalawa, ma-identify ano yung lesson na pwede kong matutunan dito. Kasi once na magets mo yung lesson, nag-grow ka. Congratulations. Kaya nga sinasabi ko lagi tayong magpapasalamat sa problemang dumarating sa buhay natin. Kasi disguise yan as a lesson na kapag natutunan mo, no, yun yung biyayang inaantay mo, yun yung biyayang pinagdadasal mo. Diba pinagdadasal mo, Lord, sana yumaman ako, sana tumalino ako, sana mas maging strong ako. Hindi ka naman magiging strong kapag walang challenge eh. Diba? Pag sa kanina, pinahirapan kami sa gym kanina. Nag-gym kasi kami kaninang umaga. Grabe yung training namin. Kasi na-stuck kami dun sa weight goal namin, coach. Binigyan kami ng matinding train. Napakahirap. Yung parang magko-collapse ka na. Pero kailangan kasi yun eh. Kailangan ma-experience yung ganung klase ng challenge para kami mag-grow, no, sa pagdating sa health, no. So ganun din sa atin. Pag may problem tayo, may challenge tayo, ipagpasalamat natin yun. Isipin mo kung ano yung problem mo ngayon. Isipin mo mabuti. Kahit saan yan. Sa pera, sa business, sa relationship, sa health. Next question is, kapag na-solve mo ba yan, you will become a better human being? Magiging better ka ba kapag inisipan mo talaga na ma-solve yung problem na yan? Yung problem mo ngayon. Yun yung sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? Binibigay sa atin yung problema na yan because it is disguise an opportunity to grow. Ang problema kasi, ito yung problema na nakikita natin. No? Problema mo, naki-experience ka ng disappointment. And I'm not saying na maging pusong bato kayo na hindi na kayo makakaramdam ng disappointment, di kayo malulungkot. Normal talaga yun. Dapat malungkot ka eh. Kasi meaning may pinapahalagahan mo yung bagay na yun. So okay lang ma-disappoint. Pero wag mo hahayaan na 5 years na disappointed ka pa rin. Doon sa nangyari sa'yo, kahit nga 1 week medyo ano na yun di ba? So, ang challenge ko sa inyo is gaano ka kabilis makarecover doon sa disappointment, doon sa pagkaka-down mo. Pag na-down ka ba, 1 taong kang nakahiga doon. Imagine niyo, no? Literal, na-down ka. Sumubsob ka sa lupa. You feel down. Ang question, gaano ka kabilis babangon? Gaano ka kabilis babangon, bumalik ulit dun sa karera? Sa'yo nakasalalay yun, yung pagbilis ng pagbangon. Eventually, habang tumatagal, sa simula, medyo mabagal ka bumangon. Mabagal ka makarecover sa emotional disappointment, sa pagkaka-down. Lahat ng entrepreneur na naging successful, ang isa sa mga natutunan nila, yung emotional toughness na pinag-uusapan natin. Basically, emotional toughness, mafe-feel down ka, pero sobrang bilis mong umangat. Sobrang bilis mo makarecover. Sobrang bilis mo tumayo. Yun yung, I believe, meron binigay si God na capability sa atin na magawa yun. Pero syempre, kailangan lang ng konting training. To summarize, when you feel down, i-train mo yung sarili mo na mag-up or bumangon ng mabilis. Yan, Lanibet, nasagot ba namin yung question mo? Baka meron pa ang last na siguro, coach, no? First of all, gusto ko pasalamat sa inyo po for creating this podcast. Napakalaking tulong po talaga sa amin. Maraming salamat po. Para sa akin, Yun lang po yung tanong ko. ang sagot ko dyan, yung nanggaling lang din sa mga international mentors natin. Like Tony Robbins, no? Isa yan sa mga pinapakinggan ko every single day sa umaga pa lang. And si Jim Rohn, no? Yung word na self-accountability. Yun lang talaga yun. Nandun na siya lahat. Lahat ng sagot dun sa kung paano ka magkakaresult and paano ka magiging consistent, nandun lang talaga siya. Kumbaga, take full responsibility. Kung ano man yung gusto mong makamit sa buhay, please take full responsibility. Yun lang talaga yung sekreto. Sige ako, mag-add din ako. Yung isa ang tanong mo, Coach Anthony, ano yung reason bakit? Ano yung ma-advise para tuloy-tuloy, no? Consistent na gagawin yung business, hindi kayo hihinto. So, I think, ang isa sa pinaka-importante, kailangan mong ma-realize na merong bayad yung pangarap mo. Kasi para ma-achieve mo yung pangarap mo, kunyari, mataas pangarap mo, hindi pwedeng ganito lang yung effort mo, ganyan. Kunyari, gusto ko, naalala ko si Coach Camille, goal niya, February 2025, maka 1 million bago matapos 2025. Ang goal niya sobrang taas. So, in-expect niya, mahirap talaga yung effort. Ang nagiging challenge
a lot of entrepreneurs ay mataas yung pangarap pero we expect na mababa lang yung effort. So kailangan kapag mataas pangarap mo, i-expect mo na mahihirapan ka. I-expect mo na malaki yung kabayaran. No, kailangan marami kang puyat, marami kang disappointment, marami kang rejection kasi yun, kailangan mong bayaran kung ano man yung gusto mong pangarap na maabot. Kasi kadalasan naman kung bakit hindi natin na-achieve yung result na gusto natin kasi kaya hindi natin na-achieve yung result hindi dahil sa paligid external Madalas nakalaban talaga natin yung sarili nating isip. Yung kalaban natin yung pag-iisip natin. Kapag ka nahirapan tayo, kailangan nag-iisip agad tayo saan baka merong ibang mas magandang opportunity. Tapos pagdating mo doon sa ibang opportunity na yun, mahirap din pala. 'Di ba? Magbaback to zero ka rin pala. 'Di ba? Ibig sabihin, kung yung pangarap mo kasi hindi magbabago yan Kunyari kung goal mo ma-hit yung dream lifestyle reward na 1 million katulad ni Coach Nel, katulad ni Coach Camille. So yun lang, dapat i-expect mo na kaagad na mahihirapan ka, marami kang rejection and kailangan magtuloy-tuloy ka para maabot mo yun. So parang katulad ng kapag ka may GPS ka. Naalala ko nung bago ako nagda-drive sa Manila, lagi ako naliligaw. Minsan nahuli pa ako isang beses ng So, kasi hindi ko alam kung saan yung tama, ganyan. Pero, nakakarating pa rin ako dun sa goal ko, dun sa pupuntahan ko location. Kasi specific na yung gusto ko mangyari. So, I think, para ma-achieve mo din yung goal mo, dapat meron kang very specific din na goal kung ano yung gusto mo mangyari. And kahit ano mangyari, kahit magkandaligaw-ligaw ka, feeling mo malayo pa. Pag nagtutuloy-tuloy ka, eventually makakarating ka dun sa goal mo. Parang katulad din pag akyat ka ng bundok, mataas siya. Pero paano kung makakakyat sa tuktok ng bundok one step at a time. So wag kang maiinip. Hindi kasi minsan kalaban kapag mabilis tayong mainip. Kapag nainip tayo, ayaw na tayo. Pero 'di ba, imagine mo para ka lang yung pag-akyat, pagwa mo ng goal mo, parang umakyat ka lang sa bundok. One step at a time, unti-unti, hindi mo alam malayo na yung nararating mo. Eventually makikita mo, nakuha ko na pala. Na-achieve ko na pala yung result na na gusto ko makuha. So sa akin naman, pwede ko ma-add doon, isang way pa para mas tuloy-tuloy ka dito sa Clicknamics. Samahan mo yung tamang community. Tamang community na same kayo ng mission. Kasi sabi nga, kung gusto mong makarating ng mas malayo, kailangan meron kang kasama. So, dito sa community natin, lahat tayo dito, same yung goal, same yung mission natin. Yun yung isang way para magtuloy-tuloy ka, hindi ka basta-basta susuko. Kapag yung community na sinasamahan mo is tama at same kayo ng mission. Ano ba yung mission natin dito? Magbago yung buhay, maging better yung buhay ng bawat isang Click partners. Hindi lang yung buhay, kundi mag-grow din as a person, as a leader dito sa Clicknamics. And yun yung isang powerful na way para malayo yung mararating mo. Kasi kahit ako, kalaban ko din yung sarili ko Ang daming doubt, ang daming fear. Pero kapag may kasama kang ibang mga leaders na same kayo ng mission, minsan sila din yung magre-remind sa'yo kung bakit mo kailangan gawin to. Bakit kailangan mong hindi sumuko. So yun, for me, napaka-importante na meron kang community. Tulad nito, itong podcast na to, create natin to para sama-sama tayo, ma-remind tayo sa bawat goals natin, bakit natin to ginawa, bakit natin to sinimulan. Kasi yun yung isang way para malayo talaga yung marating mo at magtuloy-tuloy ka, hindi ka basta-basta susunod. Very important yun. Sabi nga, may naalala nga ako na story, na may specific ibon daw na pumupunta sila sa pinakamalayong lugar, ibang bansa, kumbaga for example lang, from China to US. Para marating nila yon, hindi sila pwedeng lumipad na mag-isa. Kailangan sama-sama sila para makapunta doon. So ganun din po sa goal natin. Kung gusto natin ma-achieve yun, kailangan meron din tayong makakasama o like-minded people na ang goal is maging successful, maging better person, maging better leader. And yun, for sure, guaranteed na hindi ka susuko, magtutuloy-tuloy ka. Sige, kanina kasi, Coach Josh, parehas kasi kami ng gym na pinagpupuntahan, And si Josh, meron siyang coach na basically, yun yung accountability partner niya. So, yung accountability partner, ang ibig lang sabihin nun, tao na tutulong sa'yo para ma-achieve yung goal mo kasi siya yung mangungulit sa'yo, siya yung magpa-follow up sa'yo, siya yung magsisigurado na ginagawa mo yung sinabi mong gagawin mo. Basically, that's commitment, di ba? Gagawin mo kung ano yung sinabi mong gagawin mo. Sinabi mo na magbi-business ka, sinabi mo na kukunin ko tong goal mo, tuparin mo yan. Now, kapag mag-isa ka lang, tama yung sinabi ni Coach Angelo, ang ganda nun. Pag mag-isa ka lang, ang dali mo mandaya di ba? Pero pag may tao na umaasa sa'yo, tao na, uy, sinabi mo gagawin mo to, tapos hindi mo ginawa, mapapahiya ka. Yun, ganun kahalaga na meron tayong accountability partner. So, ito, for example, si Josh, yun nga, nag-gym siya. Ang sinabi niya doon sa coach niya,
nakipagpustahan siya. Ang sinabi niya, kapag hindi ako umattend ng training session natin, kapag hindi ako sumipot sa exercise schedule natin, bibigyan kita ng 10,000. Yun yung sabi niya. So yes, nakamiss siya. Mayroon siyang na-miss. Pero dahil ang sakit nun di ba? Ang sakit na mamibigay ka ng 10,000 for nothing, di ba? So napilitan siya na maging consistent. And nung nakita namin siya, laki na ng katawan, macho na, kala mo si Sangoku na. Oo. So, I suggest, Anthony, na yun, dapat meron tayong accountability partner. And I think yun din yung nangyari kay Click Partner Arnel. Basically, mga taong tinuturuan niya, kami na lagi niyang kausap. Those people became the accountability partner. Kasi sinasabi mo sa kanila, ito gagawin ko, ito yung i-goal ko, ito yung i-achieve ko. Kapag hindi ka nag-follow through, kapag hindi ka nagtuloy-tuloy, di ba? Mapapahiya ka. So, mapupwersa ka talaga na gawin yung sinabi mong gagawin mo. So, basically, that's the lesson. Humanap ka ng paraan para hindi mo madadaya yung pinangako mo sa sarili mo. Hindi mo madadaya at magpa-follow through ka talaga. Mapupwersa ka. Basically, papwersa. Sabi nga, di ba? The spirit is good but the flesh is weak. Diba sabi ni Jesus Christ? So mahina talaga yung ano natin Minsan gusto natin mag-relax, gusto natin magpahinga. The flesh is weak. Kahit anong ganda ng goal natin, kapag pinanghinaan tayo, matatalo talaga tayo. No? Pero kapag may accountability partner ka, yun yung pwedeng makatulong para tuloy-tuloy ka. So hanap kayo ng accountability partner.